Alas 6 pala ng umaga ay pumunta na kami kay Ate Babylin. At sabi nga ni Tatay Rene na agahan ng punta para hindi ganong mainit at makapaglagay ng yero. Dahil kung aabutin ng sikat ng araw may hirapan maglagay. Kaya pagdating pa lang namin ay agad namin sinimulan, inunahan na nga si Haring Araw. At pagtapos nga pakuan ng mga kahoy nito, ready ng patungan ng yero. Ay sarap! Medyo maalwan nga naman kapag may pandong na at pwede nang tumambay sa loob. At kapag wala nga ay para kang binibislad. Ganern. Tamang assist nga lang talaga munang maitutulong natin dito. Bukod nga sa hirap mag-ukit ng kahoy ay baka matuluyan maputol. Imbis na paganiri ay paganon. Pero kahit paano ay nalalaman nga rin talaga ang teknik. Wag lang kukurap. Sa 3 pabahay na aming ginawa, ito nga ang pinakamalaki. Bali nga pala hindi pa ito mismo ang design niya. Meron pa kaming idadagdag dito. Kaya abangan po ninyo. Bago nga magpatuloy sa paggawa, nagpalagaring nga muna ako. Dahil nagkulang ang mga 2x2. Kaya isinakay na agad sa taxikel. Sa isang kahoy ay papagapatin. At kung ako nga tatanungin na kung pwede ito sa akin, swak na ere, simpleng bahay na meron simpleng buhay. Ang tanging hiling nga ay makakain na 3 beses sa isang araw. At malusog ang pamilya ay malaking blessings na. Bukod nga sa paggawa ng bahay ni Ate Babylin ay lagi siyang nagluluto ng pamerienda. Aba sabi ko nga sa kanya, panibagong araw, panibagong merienda na naman ate. Ika nga ni Ate Babylin, basta masipag lang daw talaga manguha ng mga lamang lupa ay hindi ka magugutom dito. Kwento nga rin niya sa atin na minsan, ito rin ang option nila kapag walang-wala sila. At isa rin ito sa pinagkakakitaan nila. Kaya isa rin sa dahilan na halos lahat yata ng recipe sa mga lamang lupa ay alam ni Ate Babylin. At kung minsan nakakaya rin naman tanggihan ang mga pamerienda ni Ate Babylin, lalo na kapag pagod at gutom. Dahil sa totoo lang po talaga ay masarap magluto si Ate Babylin. Ate Babylin, sa susunod naman nilupak ka. Habang ginagawa namin to, napapatitig na lang si Ate Babylin sa ginagawang babae sa kanya. Sambit niya na kahit ako ay magtinda ng suman, hindi ako makakapagpagawa ng bahay. Pero hindi ko nakakalimutan ipagdasal na balang araw magkakameron ako ng sariling bahay. Dahil wala naman raw mawawala kung mangangarap at ipagdasal ang kahilingan. Masaya rin ako na naging tulay tayo sa pangarap niya. At sa tuwing merong progress sa bahay na ginagawa namin, ay na-excite na ako matapos dahil isang pamilya na naman po ang ating nabiyayaan ng bahay na sa pamagitan ng pag-vlog ko ay nagagawa akong ganitong bagay. Ika nga, kapag gusto mo talaga ang ginagawa mo, ni minsan hindi makakaramdam ng pagod. Imposible man sa iba, pero gawin natin posible. At kung minsan makakarinig pa ng hindi maganda, pero yun nga, focus lang talaga sa hangarin mo. Kaya lubos po ako nagpapasalamat sa ating sponsor na si Ma'am Betty na ating katuwang sa bawat misyon dito sa Oriental Mindoro. At sa mga solid viewers na parating nakasubaybay sa atin at nagsishare, maraming salamat po. Pwede pong buksan? Buksan. Sige po. Buksan lang. Tingnan natin ang napagkaabalahan ni Ate Babylin. Ano ba yan? Opo, balinghoy. Balinghoy. Nga pamerinda na naman sa Ate Babylin, no? Namimihasa na mari. Ano natin yung ilalagay mo dun sa, ano, parang toppings? Ay, gatan ba? Gata. Palambutin mo muna tong ano, balinghoy mo. Kahapon kasi ang pinakain sa amin ay pudding. Pudding. Ano yun natin? Saging ba yun? Ha? Saging? Ganyan din po. Balinghoy din yan? Balinghoy din po yan. Yung parang saludsod. Opo. Na? Napakayaman ni ate sa mga laman lupa. Wag lang po yung ibang laman lupa, ha? Iba na yun. Iba na yan. Yung nyug nyo ate, nakita mo lang din sa ano? Hindi po. Doon galing yan sa puno namin. Ikaw ang nagsungkit? Opo. Oh. Ako din ang naglupas. Tiba yun talaga ni Ate Babylin. Nakakuha na siya ng mga bunot. Siguro magtitinda na siya ng suman. Kailangan magtitinda ng suman ate? Parang bukas ako magagawa. Sabi niya, kaya naghahanda ka na ng mga bunot. Para may pang ano siya, pandapong po dito sa ano niya, lutuan. Sige, dyan ka muna ate. Maiwan ka muna namin. At tayo magpapako ulit ng ano, plywood. Yan. So, ito yung pinakabahay ni Ate Babylin na.
So natapos na rin yung pinakang ano doon, bintana, at dito wala nang bintana dito. So ito po kasi yung pinakaplano ay magkakameron to ng sunggab dito. Ayan. At ito yung pinakang parang kusina. Mas malaki sa doon sa ano, sa pinapagawang bahay. Katulad po yung Tatay Jesus. Ayan, siguro po mga 3/4 lang yun dito sa bahay na to. Kasi napakalaki po nito. Ang sukat po niya ay 8x8. Ayan. So ito yung lumang bahay niya. At ito yung bago. Ganda, diba? So marami pang plano dyan. At marami pang gagawin. Tignan natin itong niluto ni Ate Babylin. Balinghoy. Ginadaang balinghoy. Kain po. Saktong-sakto nga talaga kapag po galing galing sa trabaho ay gutom. Kaya salamat din po kay Ate Babylin na palagi nag-aabala magluto para sa amin. At hindi na ako nakapagsalita. Kasi nakalimutan ko lang sasabihin ko. Kapag nga talaga nasa probinsya, hindi pwedeng hindi makatikim ng ganito. Naalala ko nung bata ko, ganito palagi ang minimerienda ko. Sa halagang 3 pesos at 2 na palamig ay katalo na. Comment po kayo kung natatakam na kayo sa kinakain ko. At total busog na at 3 PM na rin ay out na po kami sa trabaho. At sa next vlog po, gagawin naman namin ang kusina ni Ate Babylin. Kaya maraming salamat po sa inyong panonood at sana nag-enjoy kayo. See you on my next vlog.